Module number 7, Technical and Strategy. Dito guys, ang pag-uusapan natin, i-share ko sa inyo yung strategy na ginagamit ko pag nagtitrade ako. Okay, so chart pattern and symbols, natingin din po ako dyan. Then Fibonacci retracement. Okay, so gumagamit din ako niyan. At syempre yung kapatid niya na si Fibonacci expansion. So lagi magkasama yan, ano. Then trailing stop, gumagamit din ako at nagpa-partial TP din ako, nagka-cut loss ako. At syempre yung smart money concept or SMC. Bukod dun sa pagiging technical ko, syempre support and resistance, ano. Actually most of the time naked yung chart ko. And then puro support and resistance lang ako. Nagla-line study ako. And then pino-point to point ko resistance and support level. Kasi yan yung price habit, ano, laging binabalikan lang ng market. Okay, so punta tayo, chart pattern and symbols. Dito meron akong inianda, kasama na rin ito sa mga video at indicator na bibigay ko sa inyo. So punta tayo. Ayan guys, ito kasama na to dun sa package na hawak nyo ngayon. Dito ang tinitingnan ko dito guys, kapag nagbubuo siya ng pattern. Okay, maraming pattern, ano, hundreds of pattern, pero ito lang yung madaling makita sa market. Okay, katulad nito si double top or M pattern. Kapag nakita nyo yung pattern na to sa market, and then hintayin nyo lang mabuo yung neckline nya, tapos mag-entry kayo and then target dun sa support level. Okay, normally nakikita ko ang M pattern, W pattern, at saka itong head and shoulder sa 1 minute, 5 minute, and 15 minute. Alright, so dyan ko lang siya tinitingnan. And then the rest of the pattern sa higher time frame na, pag nagsuswing na ako. Okay, so ayan guys, sundan nyo lang yung pattern na to. Basta tandaan nyo, once mabuo yung neckline nya, ayun, may nakalagay naman saan kayo mag-entry, and then saan nyo ilalagay yung take profit nyo. Okay, so sundin nyo lang to. Hindi nyo kailangan kabisaduhin yung yung mga pangalan nya, pero yung itsura at least alam nyo. Okay, para isang tingin nyo lang sa market, kahit palipat-lipatin nyo ng time frame, alam nyo kung may pattern siyang binubuo. Alright, so punta tayo sa market, hanap tayo ng mga chart pattern. Okay, so dito guys, para mas mabilis ko makita yung pattern, ano, lalo kapag nag-scalping ako sa 1 minute, 5 minute, and 15 minute, ang chart nilalagay ko siya sa line chart. Ayan. So dito mas madali ko makikita yung pattern, ano, lalo yung mga W pattern, M pattern, at saka mga head and shoulder, at saka inverted head and shoulder. Actually yung apat lang na yan, ano, yung like kung mabilis nakikita sa market. Yun nga, pag nag-scalping ako sa 1 minute up to 15 minute lang. Okay, so katulad nito guys, this is a W pattern. Pero kung ilalagay nyo siya sa Japanese candlestick, hindi nyo mapapansin, ano, na meron palang W dun na binubuo. So nandito na yung neckline, tapos dito na yung entry mo, and then target. Pero kapag nag-line chart kayo, ayun, kitang-kita nyo siya. Okay, so ayan guys, so kita nyo to, W pattern. Pero yun nga, kapag nag-Japanese candlestick kayo, hindi nyo siya agad mapapansin, ano. Kaya dito mas madali nyo siya makikita. Okay, ayan guys, subukan nyo mag-back reading kayo, mag-line chart kayo, and then makikita nyo gaano nyo mabilis makikita yung mga pattern na yan, W, M pattern, at saka head and shoulder, and inverted head and shoulder. Okay, yan, katulad niya, no, W pattern. Dito may M pattern pala dito. Okay, so ayan guys. And then the rest of the pattern nga, sa mga higher time frame ko na siya nakikita. Hanap tayo. Ayan, katulad nito guys, 'di ba, pattern nito. Yan, tapos eto. Okay, so tingnan nyo guys, ito pattern po yan. Check natin. So hanapin natin. Ito siya guys, rising wedge. Okay, tingnan nyo So ayun guys, and then dito yung entry and then target. So ito yung makuha nyo, entry and then target. Okay, so hanap pa tayo. Ito guys, tingnan natin.
Okay, tapos ayan. And then dito. Ayun. So, dito naman yung entry and target mo. Okay, so tingnan natin to guys. Anong pattern yun? Eto, falling wedge. Okay, so ayan guys, so kamukhang kamukha. Diba? Ayan, sabi nga sa inyo guys, hindi nyo kailangan kabisaduhin yung pangalan. Basta yung itsura, alam nyo. Ako guys, to be honest, hindi ko kabisado yung mga pangalan na yan. Nalilito ako sa mga wedge. Ang dami eh. May mga rising, may falling. Pero yun nga, yung itsura lang makabisado nyo, okay na. So, ayan guys, ganyan lang po ako tumingin sa mga chart pattern. Okay? So, next naman na i-share ko sa inyo yung symbols. Napaka-importante din makaibigan nyo si candlestick. Meron siyang mga pinoform na symbol. So, kapag lumabas yun, nakita natin, and then, yun yung sinusunod natin. Okay, so, punta tayo sa symbols. Dito, guys, i-share ko sa inyo paano ko tumitingin sa symbol. Mangilan lang na symbol yung tinitingnan ko. Although, ang dami rin, ang daming symbol din na pwede mo nga basihan. Pero, ito lang guys. Katulad nito, si bearish engulfing pattern. Pag yung red candle na cover niya yung blue candle or green candle, and then nagbibigay siya ng signal to sell. Similar ito sa sa smart money concept. Kaya very effective siya, para sa akin, isa ito sa mga symbol na napaka-effective. Ito nga bearish and bullish engulfing. Okay? Sa bullish engulfing naman or sa support level, kapag na-cover nung green yung red, and then next candle pwede na kayong mag-buy. Okay? And then ang next symbol na like kong gusto makita sa market, yung morning star at saka syempre yung evening star. So ganito lang itsura nun guys. Kapag naiipit siya nung red and green candle, merong isang mali dito. Especially pag doji ito, mas maganda, mas effective siya. So ito lang guys, itong tatlo lang na to. Ibig sabihin, kapag lumabas yung morning star, makikita nyo yung maliit na candle nasa baba. Paakit na siya. Okay? Okay, malilito, Sa evening star kasi nasa taas yung Parang isipin nyo, siya yung star. Okay? So, star, syempre, kung nasa taas yan, gabi na, babagsak na yan, Dito naman, para sa akin, kung star siya sa araw, so, paggabi na, so, paakit naman siya. Ganun ko lang siya iniisip para hindi ako malito sa kanya kung morning or evening star yung symbol. Okay? And then, next symbol, ito yung Marabosu. Pagka full Marabosu, and then, itong mga partial Marabosu na to, ibig sabihin, meron siyang candle pa na iwan. So, ayan guys, ito yung mga tinitingnan ko sa symbol. Okay? Pagka bullish, ibig sabihin, wala siyang wick or shadow. Full Marabosu siya. Pagka naman red candle, and then wala ding wick, ibig sabihin bearish, pababa naman So ayan guys, tingnan nyo lang yan, kabisaduhin nyo lang yan. So yan lang yung symbol na gusto ko lagi makita sa market. Okay, so hanapin natin sa market, punta tayo. Una nating hanapin, tingin tayo yung bearish and bullish engulfing. Okay, so hanap tayo. Ito guys. Okay? Bago yun, meron palang partial and full bearish and bullish engulfing na tinatawag. Pag yung body at saka wick na cover nung next candle. Okay? So, basta yung body, matik yan kapag na-engulf nyo yung sinundang candle. So, bullish and bearish engulfing yan. Pero, meron tinatawag nga na partial and bullish engulfing. Ibig sabihin, pag bullish engulfing, dapat na-cover niya pati yung wick. Okay? Ibig sabihin, mas malakas yung impact niya na bumagsak or umakyat. And then, kapag naman na partial engulfing, ibig sabihin, hindi niya na-cover yung wick. Alright? Pwedeng dito sa taas or pwedeng dito sa baba. Okay? Pero engulfing pa rin naman yan. Lalo't na-engulf niya o na-cover niya yung sinundang body. Alright? So, hanap tayo. Delete lang natin itong mga to. Okay. So, ayan. Dito, guys. Ayan, kung mapapansin nyo, palakin lang natin. Okay. So, ito.
na-engulf niya yung ano, no, yung green candle, ano, nung red. Kung mapapansin nyo yung body na engulf niya, although yung wick hindi niya na cover, ano, so ibig sabihin this is a partial bearish engulfing. Okay, so syempre ang next entry nyo dito, di ba? So ayan, makukuha nyo to bago siya umakit ulit. So ayan, 263 pips. Alright, so ayan, bearish engulfing pattern. So hanap pa tayo. Ito guys, na-cover niya yung body nung sumunod na candle, although hindi din siya full bullish engulfing, ano, kasi hindi niya na-cover pati yung wick. So mag-entry kayo dito sa next candle, and then ayan, makukuha nyo to mula rito hanggang dito naman, which is 147 pip. Okay, so ganun lang ang paghanap ng bearish and bullish engulfing. Tingnan pa tayo. Ito guys, pwede. Okay, so pwede rin to, this bullish engulfing, and then umakit nga yung market. Alright, so tingin pa tayo. Ito guys, pwede to. This is full bearish engulfing. And kung mapapansin nyo, pati yung wick na cover niya nung next candle. Okay, and then ang nangyari sa market, bumagsak nga siya. Okay, so madali lang, di ba, yung bearish and bullish engulfing. Alright, so next naman na hanapin natin yung morning and evening star. Okay, so hanap tayo. Ito guys, so pwede to. This good example of morning star. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siya dito ng maliit na candle, which is the star. And then, napagitan siya ng dalawang big candle. At the same time, nagkaroon siya ng tatlong candle bago yung morning star. Okay, so anong nangyari sa market? So, from here, dito ka mag-position, diba? After the next candle. And then, umakit nga siya. Ayun. Okay, so 215 pip. Okay, so this morning star, and then hanap naman tayo ng evening star. Okay, so tingin pa tayo. Ito guys, so evening star naman. Okay, kung mapapansin nyo, sinundan din siya ng tatlong candle, and then nagkaroon ng maliit doon na candle, which is the star, and then napagitan siya ng dalawang big candle. And then anong nangyari sa market? Bumagsak nga siya. Okay, so ayan guys, ganyan ko lang po tinitingnan yung morning and evening star. So pwede nyo siyang makita any time frame. Alright, so ayan guys, and then next symbol naman, hanap tayo nung Maraboso. Okay, so tingnan natin ano nga ba yung itsura ng Maraboso. Okay, so dito merong full Maraboso, yung walang wick, and then pag partial Maraboso naman yung may wick. Okay, basta ang titingnan nyo dito guys yung kulay, ano, and then kapag ka walang wick. Alright, so tingin tayo, bal tayo sa market. Okay, hanap tayo ng Maraboso, pwedeng may wick, pwedeng walang wick. Ito guys, so this is consider partial Maraboso. Kung mapapansin nyo, wala siyang wick, ano, and then tingnan nyo yung kulay niya, which is green. Ibig sabihin bullish Maraboso, ano, kaya tingnan nyo ano nga nangyari sa market, umakit siya. Okay, so ayun, wala siyang wick. Ano pa tayo ng Maraboso? Ito guys, ayan, so this is bearish Maraboso. Kung mapapansin nyo, red candle siya, and then wala siyang wick, ano. So ano nangyari sa market? Bumagsak nga. Okay, so ayan siya, bearish Maraboso. Okay, so hanap tayo nung full Maraboso, yung wala siyang wick sa taas at saka sa baba. Tingin tayo sa lower time frame. Ito guys, so full Maraboso. Yan, kung mapapansin nyo, 2 consecutive candle, wala siyang wick, and then ano nangyari sa market? So umakit nga siya. Okay,
Ayan guys, ganun lang po yung mga symbol na tinitingnan ko sa market. Siyempre, yung iba kino-consider ko rin yung mga hammer, inverted hammer, pin bar. So, tinitingnan ko din po yan. And then, nagbibigay din sa akin siya ng sign kung akit or babagsak ang market. Okay, so ayan lang guys, yan lang yung mga symbol na tinitingnan ko sa market. Okay? So, next naman na share ko sa inyo yung Fibonacci retracement. Okay, so punta tayo. Dito guys, i-share ko sa inyo, syempre una paano siya i-draw. Ano yung mga retracement level, kung kailan tayo mag-position at kung kailan natin i-exit yung ating order. Okay, so punta tayo sa market. Dito guys, una kong i-share sa inyo, syempre paano gamitin yung Fibonacci retracement. Paano siya i-draw. So ang una nyong gagawin, ang Fibonacci, dinodraw yan after ng impulsive movement. Kapag nagkaroon na siya ng confirm low at saka confirm high. Okay, so katulad nito, this is a confirm low. Kasi dito natapos yung low niya after niya dito and then umakit na siya. Nagkaroon siya ng impulsive movement dito. And then, this is confirm high kasi dito natapos yung pag-akit niya and then bumagsak na siya rito. Okay? So, makakapag-draw ka na rito ng Fibonacci. Ang draw mo rito, syempre, magmula kung saan siya umakyat hanggang kung saan siya natapos umakyat. Okay? So, kuha tayo. Fibonacci, click nyo po yan. Okay? And then, drag nyo rito. Huwag nyo bibitawan. Okay? And then, iakit nyo siya hanggang dun sa dulo, sa pinaka-high. Okay, so dito. Alright. So, alisin lang natin to para malinaw. Okay, and then itama natin. Ayun. Ayan, so ganyan lang guys pag-draw ng Fibonacci. Tapos, hindi siya pwedeng i-draw sa may mga reversal. Ano ibig ko sabihin dito? Coach, bakit hindi ito ang high? Bakit hindi natin dito ilagay? So, hindi po ganun kasi nagkaroon dito ng reversal. Okay? Meron ng reversal dito and then umakit siya ulit. So, idodraw mo yung Fibonacci, kailangan dire-diretso yung pag-akit niya or dire-diretso yung pagbaba niya. Although, may mga konti lang siguro retracement. Wag lang yung ganito na reversal na siya. Okay? So, ang tamang draw po ng Fibonacci is hanggang dito lang. Ayan. Okay? So, pagpababa naman, ito, this is a confirm high and this is confirm low. Okay? So, ito okay lang yan kasi halos wala namang reversal na ginawa dito. Okay? So, ang draw mo naman ng Fibonacci dito ay pababa. Okay? So, click mo lang yan and then drag mo sa chart and then i-point mo siya hanggang kung saan siya natapos bumagsak. Okay? So, doon. Alright? Madali lang, di ba? Madali lang i-draw si Fibonacci. Okay? So, alimpahan na pa tayo. So, ito guys, pwede rin yan. Okay? So, this is your high and ito naman yung low mo. Okay? Bakit hindi ito yung low, coach? Again, kasi nagkaroon siya dito ng retracement. Okay? So, draw tayo doon ng Fibo. So, from here hanggang dito. Okay? Dali lang, di ba? Ganyan ko lang dinodraw ang Fibonacci. Katulad nito, ito yung high mo, di ba? And then, ito naman yung low mo. And then, draw ko lang ng Fibo from here hanggang dito. Okay? Ganyan lang po kasimple ang Fibonacci i-draw. Okay. So, ngayon, alam mo na kung paano gamitin yung Fibonacci retracement. Kailan siya i-dinodraw? Recap lang, kapag diretso yung pag-akit niya. And then, nagkaroon ng confirm high at saka ng confirm low. Alright? So, ngayon, paano naman siya gamitin? Paano tayo makakuha sa kanya ng strategy? Kailan ka dapat mag-position at kailan mo dapat i-exit yung order mo. Okay, so, linisin lang natin. Dito, guys, halimbawa, hanap tayo ng malinaw. Ito. So, ito, diba? Ito yung high mo. Ito yung low mo. Okay? Hindi pwede dito, di ba? Or dito kasi nagkaroon siya dito ng pag-akyat pa. Okay? So, draw tayo ng Fibo mula dito hanggang dun. Paakyat. Okay? And then, ang titingnan mo agad dito, yung 50 and 61 level.
ito yung paboritong bagsakan ng price. Okay? So, ayan guys, kita nyo to nang tinamaan siya. Alright? So, ito yung first take profit mo kagad. Okay? So, ayan o. Ngayon, ang malimit na question dito, saan ka magpuposition? Okay. So, kung dito, natapos na yung pag-akit niya, and then, hintayin mo yung isa pang candlestick. Okay? Kasi itong candle na to, no, although red na siya, akala mo babagsak na siya, pero yung pala, pinush pa siya ng mga buyer paakyat. Okay? So, after ng next candle, so dito, ayan, ayun, so dyan ka magpuposition dito. Okay? And then, targetin mo kaagad yung 50 and 61 level. Ayun, so makukuha mo agad yung first take profit mo. Alright? Basta guys, kapag ka nag-draw ka ng Fibonacci, uptrend man or downtrend, tanda mo ang una mong hanapin yung 50 and 61 level. Dun agad yung first take profit mo. Okay, so ang ginagawa ko, nag-a-adjust na lang ako bago sumapit na lang 50 and 61. Okay? And then, ito yung mga retracement level niya, si 23 level, 38, 50, 61. So, dito guys, yan yung retracement level niya. Na kapag ang market, tinatamaan yung mga level of retracement na yan, dalawa yung pwede niyang gawin, ano? Pwede siyang mag-bounce, okay, or pwede siyang mag-break. Okay? So, again, kapag tinatamaan ang retracement level na yan, okay, let's say pumunta dito yung price, pwede siyang mag-bounce, pumunta siya sa next level of retracement, or pwede siyang mag-break, pumunta sa next level of retracement. So, ganun din, pwede siyang mag-bounce or bumalik. Okay? And then, tandaan nyo, kapag ang market is uptrend, and then lumampas siya sa 23 level, okay, itong 23 level, lumagpas na siya dito. Let's say ang market lumampas na dito, nagkaroon na rito ng another candlestick. So, tandaan nyo, that is the sign of strong uptrend. Okay? So, paakyat na siya. Ganon din naman kung ang price lumampas na sa 61 level, or dito naman sa area na to, nagkaroon na siya ng isang candlestick dito, lumabas na. So, ibig sabihin, that is the sign of a strong bearish. So, pababa naman yung market na. Alright? So, ayan guys, ganyan lang po kasimple gamitin si Fibonacci, how to draw, and then paano tayo mag-position. Kailan tayo mag-order, and then kailan natin i-exit yung ating order. Alright? So, next naman na i-share ko sa inyo, syempre yung Fibonacci extension. Okay, ang sabi nga, siya daw yung kapatid ni Fibonacci retracement. Ano? Okay, so punta muna tayo sa ating module. Ayan, so next, Fibonacci expansion. Dito guys, kanina dun sa Fibonacci retracement, kung kumuha tayo dun ng confirm high and confirm low, dito naman kailangan makakuha tayo ng point A, B, at saka point C. So tatlo naman, A, B, and C. Okay, so punta tayo sa market. Okay, so dito naman, Fibonacci expansion, ito siya. Kailangan makakuha tayo ng point A, B, and C. Okay, so tatlo naman yung kukunin natin ha. Kanina sa Fibonacci retracement, yung confirm low and confirm high, siya yung inahanap natin sa market para makapag-draw tayo ng Fibonacci retracement. Pero dito naman, kailangan tatlo yung hanapin natin, point A, B, and C. Okay, so hanap tayo. Alright, so guys, alam nyo ba, dito ginagamitan ko din siya ng line chart para mas madali ko siyang makita, no? And then makonfirm ko na talagang yun yung point A, B, and C. Okay, so pakita ko sa inyo. Ayan. Dito guys, halimbawa gusto kong gamitin yung Fibonacci expansion. So ito, kung mapapansin nyo, meron ditong point A, point B, and point C. Okay, so balik tayo sa candlestick. And then, kunin natin yung point to point niya, no? Click nyo lang to, Fibonacci expansion. Tapos, drag nyo rito sa market. And then, atakin nyo siya sa point B. At saka nyo siya bitawan. Okay? And then, ito naman, batakin nyo dun sa point C. Okay. So, ayan guys.
ganyan ko siya dinodraw. Okay? So mamaya ko i-share sa inyo paano tayo makakuha dyan ng take profit. So dun muna tayo sa pag-draw. Okay? So ito guys, pwede to A, B, and C. Okay, tingnan natin. Line chart. Ayan. So pwede, no? So dito point A, point B, and point C. Okay, so alisin muna natin to. And then punta tayo candlestick. Okay, so ayun. Draw the Fibonacci expansion, drag, and then wag mong bibitawan hanggang sa point B. Okay, and then pagka-release mo, and then double click para magamit mo ulit siya, no? And then batakan mo siya dun sa point C. Ayan. Ganun lang, ganyan lang siya kasimple gamitin si Fibonacci expansion. Alright? So, ngayon, paano ka naman makakuha sa kanya ng first take profit? Siyempre, ito yung mga level. First level, 61, and then 100, and 161. So, ang first take profit mo agad is yung 61.8 level. Okay? So, ako guys, bira ako mag-take profit sa 100 level. Lalo dito sa 161, medyo malayo na siya, no? So, lagi lang ako sa 61 level kapag Fibonacci expansion yung ginagamit ko. Okay? So, tingnan natin. Hanap pa tayo. Okay? So, yun dito, ano? Tingnan natin to. Yung kanina. So, draw tayo. Yan. Then, release. Double click. And then, batak sa point C. Okay? And then, ayun. First take profit agad natin yung 61 level. Okay? So, madali rin gamitin, ano, si Fibonacci expansion. Lalo guys, kapag ang market nag-W pattern, ano, let's say ganito, W pattern. Okay? So, ako ang ginagawa ko dyan, di ba, pattern na yan, ano. So, nasan yung first take profit mo? Ang ginagawa ko dyan guys, nilalagyan ko siya ng Fibonacci expansion. Ayan. So, ito agad yung first take profit ko. Okay? Kasi, di ba dito, neckline na to eh. Gagawin na niya neckline na yun. Alright. So, ayan guys. Yun lang. Ganun lang kasimple. Fibonacci retracement at saka Fibonacci expansion. Okay? So, anong sunod natin na topic? Trailing stop and partial take profit or cut loss. Okay? So, maganda ito guys, ano? Yung trailing stop. Pag nag-favor sa iyo yung market, pwede mo na iset sa trailing stop. Ibig sabihin, stop loss yun, and then kapag tinamaan, profit ka pa din. Okay? And then yung partial TP. Dun sa ano mo, lot size mo, pwede yung bawasan, ano? Pwede ka mag-partial dun. Let's say, gusto mo mag-cut loss or gusto mo nang i-save yung ibang bahagi ng profit mo. So, pwede mong bawasan yung lot size mo. Okay? So, punta tayo sa market. Ayan, guys, dito, ipakita ko po sa inyo kung paano mag-partial cut loss or take profit. So, let's say, meron kang 1 lot and then nagpa-profit ka na ng 458. And then yung kalahati, ano, gusto mo nang kunin. So, ang gagawin mo, i-double click mo lang itong size. Okay? And then, ilan yung gusto mo ibawas. Let's say, kalahati. So, 0.05. And then, click mo lang itong close. Pansinin nyo ito guys, meron kang profit na $470. And then, gusto mo nang kunin yung kalahati, which is the half of $339. Set mo lang siya dito sa volume kung ilan yung gusto mo ibawas. And then, i-click mo lang itong close. So, ayun, nabawasan na yung profit mo. Napunta na siya sa balance. Okay, so punta tayo sa history. Then, kung mapapansin mo, yung binawas mo na 0.50 lot, nakuha mo na yung profit na $233. Okay? So, syempre, dito, nabawasan niyo yung lot size mo. Alright? So, ganyan yung partial take profit. Kung, let's say naman, malaki na yung losses mo, no? Pero ayaw mo siyang i-close. Then, gusto mo naman mag-cut loss. Kahit hindi mo na siya i-close, ano? Ganun lang din ang gagawin mo. Katulad nito, guys. Punta tayo kay AUD USD. And then, alisin natin yung buy position. Ayan. So, si AUD USD, let's say, nagkakaroon ka naman ng losses. And then, kaysa i-close mo siya, so, pwedeng magbawas ka na lang ng lot size, ano? So, pansinin nyo, yung size niya is 1 lot.
Then, double click mo lang yan. Tapos, babawasan natin. Let's say, magkakatlos tayo ng kalahati. 0.5. And then, click close. Kung mapapansin nyo ito, maging 30 plus na lang ito. Ano? Siyempre, mababawasan yung balance nyo. So, close. Ayun. So, AUD, USD, negative 35 na lang. Alright? So, yan po ibig sabihin nung partial TP at saka partial cut loss. And then, punta naman tayo sa trailing. So, i-close na natin to. So, punta tayo Euro NCD. Ayan. Nagpa-profit siya ng 200 megit. And then, gusto mo maglagay ng trailing stop. Ano? Ibig sabihin, kahit naman yung stop loss niya, profit ka pa din. Okay? So, paano yun? Pwedeng automatic dito. Right-click mo lang. Tapos, trailing stop. Click mo yan. And then, ilan points or pip yung gusto mo siya matrail. Pwede mo siya i-customize pa rito. So, points yung kinukuha niya, no? Let's say, lagyan natin ng 100 points or 10 pip. So, okay mo lang. Ayan, kung mapapansin mo, nakatrail na siya sa 10 pips. Ibig sabihin, pag ang price, tinamaan itong stop loss mo, ito. So, nakuha mo na yung $194. Alright? Yun yung automatic. Tandaan nyo guys, pagka nag-set kayo dito sa automatic trailing stop, pag umaakit ang market, ito, uma-under din yan, ano? Sumusunod yan. Basta ang pagitan yan, magmula dun sa current price, nag-set tayo ng 10 pip. Okay? So, again, pag umakyat yan, aakyat din po yan. And then, pag bumalik siya, tinamaan, profit ka na. Alright? So, pag manual trailing stop naman, okay, delete muna natin to. So, punta ulit tayo rito, right-click, and then, trailing stop, tapos click nyo to delete all. Then, do you really want to delete all trailing stops? Yes. Okay, so na-delete natin siya. Ngayon, lalagyan natin ng manual trailing stop. Ano? So, ang gagawin nyo, maglalagay muna kayo ng stop loss. So, since nakabuy tayo, syempre, ang stop loss niya nasa baba. So, let's say, dito, nag-set ka ng stop loss na $258. Pero, yun nga, nagpa-profit ka na ng $200 mahigit. So, gusto mo i-save na yung 100 plus. Ano? So, ang gagawin mo, i-adjust mo lang yan, tataas mo yan. Let's say, dito mo siya ilalagay sa, ayun, $96. Okay, so, pwede mo ilagay dyan. Depende sa'yo, pwede mo siyang mas i-adjust pa. Let's say, yun, $166 yung gusto mo, mo profit mo na, no? Kung, let's say, bumalik yung market, tinamaan yung trading stop mo. So, depende sa'yo. Okay, pero syempre hindi mo yan pwede ilagay over the current price. Okay? So, ayun. And then, pwede mo rin siya i-manual. Sunod mo lang siya. So, ayan. Ibig sabihin, $191 yung makukuha mo na if ever na yung price bumalik. And then, tinawa itong stop loss mo. Ito. Okay? So, profit ka pa rin ng $191. Alright? So, ayan guys, ganun lang po yung trailing stop. Pwedeng manual and then pwede dito mo i-set automatic. Alright? So, maganda yung trailing stop kapag yung market nag-favor sa'yo. And then, mag-set ka na ng trailing stop para sigurado na yung profit mo, no? Kahit na bumalik yung market. Okay? So, balik tayo sa module. Ano yung sunod natin na topic? So, ang sunod naman na ituro ko sa inyo, yung smart money concept. Okay? So, syempre, yung order block, institutional level, clear liquidity, failed structure, BOS or break of structure, and FBG, fair value gap or imbalance. Alright? Sa order block, meron tayong gagamitin na formula, yung rally base drop or RBD, drop base drop or DBD, rally base rally or RBR, and drop base rally or DBR. Okay? Merong strength yan, ano? Kapag ka strongest zone, mapapansin nyo, nag-rally siya sa isang candle lang. Kapag ka naman stronger, hanggang 2 candle. And then, strong zone naman kung 3 o pataas yung rally niya. Okay? So, punta tayo sa market. Yan guys, may mga hinda na rin akong example para mabilis tayo.
Katulad nito yung rally and then base drop. Okay? So kung makakita kayo ng ganyan, pwede nyo na agad abangan yan, mag-sell limit kayo. Kasi pag bagsak nyan, guys, babalikan niya po yan. And then set kayo ng sell limit. Tapos sa last week nung candle, maglagay kayo ng stop loss. And then take profit naman, hanap kayo ng support level. Alright? So ito ang isa pang halimbawa ng RBD or rally base drop. Ito guys, kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng rally and then base drop. Okay? So again, pwede na kayo maglagay dyan ng sell limit and then stop loss dun sa last week nung candle. Tapos hanap lang kayo ng support level para naman dun sa take profit nyo. Okay? So basta yung sa base guys, within that area, dun siya papasok ulit, babalik. Okay? So ayan po, rally base drop. Okay, so tingnan naman tayo ito guys, drop base rally. Okay, tingnan nyo guys, ito nag-drop siya and then base, tapos another big candle. So drop, base, and rally. Okay, actually dito na mitigate na siya, makit na siya kaagad dito. Okay, ang nakita ko sana dito, dito niya ni-respect Okay, pero hindi pala, dito pa lang na-mitigate na siya. Alright, so ang isang halimbawa pa nito guys, ito drop, base, and then rally. Okay, so dito pa lang pag nakita nyo, again pwede na kayo mag pending order. So ilalagay nyo naman dito buy stop. Okay, and then stop loss, tapos take profit. Hanap lang kayo kung saan resistance level siya susunod na pupunta. Alright, so next formula natin yung rally base rally. Okay, so dito rally and then base tapos rally. Alright, so pag akit nyan, abangan nyo dahil babalikan nyo yan. Again, pwede ulit kayo maglagay ng pending order. Okay, then stop loss and take profit. Okay, so another example dito, eto. Okay, so rally, base, and rally. Alright, umakyat and then binalikan tapos umakyat ulit. Madali lang, di ba? So ganyan lang guys. Then last formula natin, yung drop, base, and drop. Okay, so dito muna tayo. Ayan guys, drop, base, and then drop. Okay, so dito ano siya, no, yung stronger wick kasi dalawa yung rally niya rito. Alright, tapos binalikan and then bumagsak. Okay, second example, ito drop, base, and then drop. Alright, bumagsak, binalikan, tapos bumagsak. Alright, so ang stop loss mo dito. Okay, so ayan guys, ganyan lang po yung isa sa tinitingnan ko kapag order block. Yung apat na formula na yan, yan yung ginagamit ko, hinahanap ko sa market. Okay, and then another strategy po ng SMC, Smart Money Concept. Ito yung common, ito naman yung sunod na i-share ko sa inyo. Dito naman guys, tumitingin tayo ng order block, pero naghihintay muna tayo ng impulsive movement. Okay, so after ng impulsive movement, last candle before the impulsive movement, naandun yung order block. Okay, so ang gagawin niya, babalikan niya and then magbabounce siya. Alright, pero tandaan nyo, para maging valid POI siya, dapat po magkaroon ng break of structure. Okay, so dapat meron ditong BOS. Ibig sabihin, ma-break niya yung previous high. Okay, para magkaroon ng BOS. And then, tandaan nyo, sa ilalim nun, merong order block. Alright, so, ayan naman yung hanapin natin sa market. Okay, so, linisin lang natin. Then, hanap tayo ng order block na meron daw impulsive movement and then nagkaroon ng BOS or break of structure. Okay, so, eto, guys, meron siyang movement dito and this is considered impulsive.
Okay, and then break of structure. And then last candle before impulsive. So dito, ayun, binalikan niya tapos umakyat siya. Okay? So hanap pa tayo. Eto guys, huwag na tayo lumayo. This is a BOS. Okay, and then ang last candle niya is eto. Okay, and then ayun, binalikan niya tapos bumagsak. Alright? So, madali rin, ano? Madali din siya hanapin. Okay, hanap pa tayo. Ito, guys, pwede to. May impulsive dito, di ba? Tapos, last candle dito. Tapos, yun, binalikan niya. Tapos, umakit siya ulit. Okay? So, madali lang, di ba? Basta, tandaan nyo, guys, kailangan magkaroon siya ng BOS. Or break of structure. Alright, and then sa ilalim nun, maglagay na kayo ng pending order, buy limit. Tapos, babalikan nyo yun. Then, magbabound siya. Okay? Ayan guys, ganyan lang yung mga order block na tinitingnan ko. Okay? Then, balik tayo sa module. Ano yung sunod natin? Dito guys, sa institutional level and clear liquidity, failed structure, BOS or break of structure, and FBG, fair value gap or imbalance. Madali lang ito hanapin sa market, ano? Sige, punta tayo sa charting. So, dito guys, ang institutional level, similar siya sa resistance and support level. Katulad nito. So, this is institutional. Okay? Ito, institutional din yan. Institutional. Ibig sabihin guys, possible yung market balikan nito, no? And then, katulad nito, kapag ang market, niliquidate niya ang institutional level nito. So, ang tawag doon is clear liquidity. Okay? So, clear liquidity. Ayan. Okay? So, nag-bounce siya and then bumalik yung price. Okay, so ganun yung clear liquidity ha. Let's say yung price umakyat pa siya hanggang dito. Okay, and then ito naman yung niliquidate niya. So nagkaroon dito ng clear liquidity. Okay, and then ang market kung nagdire-diretso pa siyang umakyat, ito naman yung ililiquidate niya. So ito yung clear liquidity. Okay? So, ganyan yung institutional level, nililiquidate niya. Alright? And then, dapat mag-bounce siya para niliquidate lang niya yung institutional level. Okay? Pero kung ang market nagdire-diretso, let's say dito, ito yung institutional level, Okay? And then, ang market dumiretso siya dito. So, ang tawag na doon ay BOS or break of structure. Okay? So, BOS na siya, break of structure. And then, kung pinuntahan niya to, next institutional level, and then niliquidate lang niya, tapos bumalik na siya. So, yun yung clear liquidity. Okay? Naandun yung fade structure. Okay? Ang BOS, break of structure, kapag na-break niya yung body, diba, nandun yung BOS or break of structure. Pero kung hindi niya na-break yon, ang tawag naman doon, failed structure. So, ibig sabihin ng market, babalik. So, failed structure and clear liquidity, halos pares lang po yan. Okay, katulad nito, tingnan natin. Ito, guys, nagkaroon siya dito ng failed structure. Okay, bakit? Kasi hindi nagkaroon ng BOS. Anong nangyari sa market? Bumagsak. Okay? So, hanap pa tayo ng mga failed structure. Ito, guys, meron dito nga institutional, tingnan natin, bye-bye natin. Ayun. So, anong nangyari dito? Nagkaroon ng BOS dito. BOS yan. Kasi nagdire-diretso yung market. Hindi siya failed structure. Ang nangyari sa market, nagdire-diretso. Kung nagkaroon to ng failed structure, ililiquidate lang niya to, then ang market babalik. Okay?
So, hanap po tayo. Ito guys, oh. And, so, tingnan natin. Ayun. So, nagkaroon siya ng failed structure dito. Kaya, niliquidate lang niya to. And, kung mapapansin mo, ang market umakyat. Okay? So, nagkaroon dito ng liquidity grab dito. Basta, tandaan nyo guys, ganito. Let's say, ang market, umakyat. Tapos, bumagsak. Nagkaroon dito ng institutional level. So, possible, balikan niya yan para i-liquidate niya, Magkakaroon dito ng clear liquidity. Kung ililiquidate niya lang ito, pero kung ang market nagdire-diretso, so ang tawag na dito ay BOS. Okay, break of structure. Pero yun nga, kung nag-bounce yan, bumalik yan, so nagkaroon lang ng liquidity grab, at the same time, failed structure. Okay, so dyan naman papasok yung failed of structure. Okay, so ayan guys. And then kung mapapansin mo ang market, yung lagi lang nagkakaroon ng liquidation. Ayan, katulad niya, nag-liquidate. Tapos dito, ayan, nagkaroon ng liquidation. Dito, liquidation. Dito, liquidation. Pansin niyo, lagi lang siyang bumubuo ng triangle. Akyat, then pag bumagsak, ililiquidate niya to. Then, kung magkaroon naman ng break of structure, BOS, tapos sa umakit uli, ililiquidate niya to. Okay, and then kung magdire-diretso, ililiquidate niya to. Then, kung babagsak ulit siya, ililiquidate naman niya to. Then, kung babagsak pa rin siya or akit naman siya, ito naman ililiquidate niya. Then, kung didiretso siya, mag-form na naman siya ng institutional level for liquidation ulit. Okay? So, ayun lang guys. Ganun lang po yung break of structure, failed structure, clear liquidity, institutional level. Okay? Doon naman sa FBG or fair value gap, imbalance, para din siyang order block, binabalikan din siya ng market. Ang itsura naman ito, let's say, this is a candlestick. Tatlong candlestick. Tapos may week, 'di ba? Dito. Okay, so let's say meron diyan week, merong week dito. Okay? Ang imbalance, guys, kapag yung first candle and then third candle, yung week niya hindi siya nagpang-abot. Okay? So ang tawag diyan fair value gap or imbalance. Okay? Babalikan din yan ng market. Para din yan order block. So, kahit mag-dire-diretso yan, babalik yan para i-liquidate nyo to. Itong naiwan na imbalance na to. Okay? So, ganyan lang. Hanap tayo nung imbalance. Ito, guys, this candle and this candle, kung mapapansin nyo, yung wick niya insufficient. So, ano nangyari sa market? Nung bumagsak siya, and then binalikan niya, tapos ayun, bumagsak siya ulit. Niliquidate niya pa rin yung imbalance dito. Alright? So, hanap pa tayo. Ayan guys, ito. Meron ding imbalance. So, nangyari dito, minitigate niya. So, ang market bumagsak. Okay? Ayan guys, ganyan lang po. Yan lang po yung kabuuan ng Smart Money Concept or SMC. Okay? Balik muna tayo sa module. So, yung institutional level, similar siya sa support and resistance, tapos binabalikan siya ng market. And then, nagkakaroon ng clear liquidity kapag binalikan na niya yun and then bumalik yung price. So, nandun din yung failed structure. Pero kung na-break niya, nagkakaroon naman ng BOS, so break of structure. And then, FBG or imbalance, similar siya sa order block. Binabalikan din ito ng price. Alright? So, ayun guys, yun lang po yung Smart Money Concept na strategy, shinare ko sa inyo.
At ulit-ulitin nyo lang yung video na to and then i-apply nyo para makabisado nyo rin siya. Alright? Then next naman na share ko sa inyo yung price habit ng gold, ano, na paulit-ulit lang niya ginagawa since 2013. Okay? So punta tayo sa market. Ayan. So guys, dito mapapansin nyo, ina-analyze ko siya mula 2013, ano, September 2012 up to date. Okay? So yung white dotted line, mga September po yan, and then yung yellow dotted line naman is December, ano. So September, December 2013, September, December 2014, hanggang September, December 2022. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo na price habit, pag dating ng December, guys, ang market umaakyat na, dire-diretso na siya hanggang January to March. Okay? So, ang pinakasigurado dito, makukuha mo yung pag-akit ni gold mula December hanggang January. Alright? So, tingnan natin. Pakita ko po sa inyo. Every candlestick, naka-monthly siya. Then, punta tayo sa daily. Okay. Kung mapapansin nyo guys, this 2023, ano, umakyat ang gold nung last November 2022 hanggang ngayon diretso siya umakyat. Okay? So, puntahan natin yung 2021. Dito naman, nag-start umakyat yung gold nung December 15, 2021 hanggang March 8, 2022. Alright? And then, check pa natin yung sinundang taon. Ito naman, nung November 30 naman, nag-start siya umakyat 2020 hanggang January 2021. Alright? So, ayan guys, meron na kayo template, ano? So, alam nyo na kung anong buwan aakyat ang market. So, check pa natin. Ito, nung November 12 naman, nag-start siya umakyat hanggang March 3 na, 2020. Okay? So, kung mapapansin nyo, mula December hanggang March, ano, diretso yung pag-akit niya. Okay? So, check pa natin. Ayan, dito guys. November din, 13 hanggang February 20. 2019 naman. Okay? So, tingnan pa natin. Nung 2017 naman, October, medyo maaga siya umakit, ano, from October to January. Basta guys, ang napansin ko dito, no, based on my analysis, hanggang January to February siya sure na aakyat. Okay? Pero kung gusto mo, pinakamalinis, December to January. So, alam nyo na, by this coming December 2023, so, pagdating ng December, mag-start na kayo mag-position hanggang January na makukuha nyo yun pag-akit niya. Okay? So, tingnan pa natin. Ayan, dito naman mula December 16 hanggang February 27, 2017. Okay? Ayan guys, kung mapapansin nyo talagang December, umaakit siya. So, from December 2015 naman hanggang February 2016. Alright, and then next. Ito, from December 1, 2014 hanggang January 22, 2015. Okay? And then, 2030 naman, from December 19 to March 17, 2014. Ayan guys, yan lang po yung analysis ko kay gold. Ito yung gusto ko i-reveal sa inyo, na pagdating ng December, nag-i-start na umakyat ang gold hanggang January na to February, kung mapapansin nyo, hanggang February. And then, pinakamatagal na yung March. Okay? So, ayan guys, pwede nyo gayahin ito para meron kayong basehan, meron kayong babalikan. Okay? So, ayan lang guys. Yan lang po ang kabuuan ng ating Module 7, Technical and Analysis. Balik tayo sa module. Then, next topic naman natin, Module number 8, Trading Plan.